Natapos ang huling part ng ating kwento ay makikita itong si Gerard na naglakad sa labas ng teritoryo nila Jinchen nang siya lang mag-isa. Habang siya ay naglalakad ay kanyang iniisip ang sarili niyang kalayaan. Ngunit natigil sa kanyang iniisip si Gerard nang kanyang nakita ang batang babae at lalaki na nag-iinsayo kung paano humawak ng pana. Habang abala sa pag-iinsayo ang dalawang bata ay nagulat sila dahil sa kanilang likod ay tinawag ang kanilang pansin ni Gerard. At nang nakalapit na si Gerard sa dalawang bata ay tinanong sila ni Gerard na kung sino raw ba ang nagbigay sa kanila nitong pana. Sabi naman ng batang babae na ang nagbigay sa kanila nitong pana ay ang kanilang uncle na sundalo bago siya umalis sa kanilang tahanan. Tanong naman ni Gerard sa dalawang bata na kung bakit naman sila binigyan ng pana. Sa tanong ni Gerard ay tinanong lang siya ng batang lalaki na kung bulag raw ba ang mister dahil kaya lang naman sila humawak nitong pana para maprotektahan ang kanilang ina. Ipinaliwanag din ng batang babae kay Gerard na sinabihan raw sila noong nakaraan na kung gusto nilang mamuhay ng malaya ay dapat na marunong din silang lumaban. Dahil dito ay hindi na lang nakapagsalita itong si Gerard dahil maging itong dalawang bata ay mayroong sariling layunin kung bakit sila humawak ng kani-kanilang mga sandata. Gusto nilang maprotektahan ang mahal nila sa buhay at magkaroon ng malayang pamumuhay nang walang nang aalipin. Sa gitna ng pakikipag-usap ni Gerard sa dalawang bata ay bigla naman dumating si Rizal at kanyang tinawag ang pansin ni Gerard. Nakangiti pang sinabi ni Rizal kay Gerard na kung maaari raw ba na mayroon muna siyang sasabihin sa kanya. At nang sila ay naglakad sa paligid ng teritoryo ay nagsaad si Gerard kay Rizal na tinuturing raw ng mga tao dito na normal ang mga bagay na itinuturing na ipinagbabawal sa kanilang buong kontinente. At tinanong din ni Gerard si Rizal habang nagtataka na kung saan raw ba talaga nanggaling ang mga tao na yon. Ayon naman ni Rizal na ang masasabi lang raw niya ngayon ay ang mga tao na yon ay katulad din sa kanila, ang kaibahan lang ay magkaiba ang kanilang pamamaraan sa kanilang pamumuhay. Sa paliwanag ni Rizal ay nagtataka itong si Gerard na kung ano naman daw ang kanilang kakaibang paraan sa pamumuhay, at sinabi din niya kay Rizal na hindi ba't likas lang ang kaalaman, at ang lakas ng militar ay dapat na hawak ng isang maharlika upang ang mga maharlika ang mamumuno sa mga tao. At kung ang mga pangkaraniwan na mga mamamayan ay magkaroon ng maraming kaalaman at lakas militar ay sino naman ang pipigil sa mga mamamayan kapag sila ay mag-alsa, kung magkaganito ay paano mananatiling umiiral ang mga maharlika. Ayon naman ni Rizal na sa lugar raw na ito ay malaki ang pagpapahalaga ng mga tao sa lakas militar, bukod pa doon ay palagi rin nilang ginigising ang kanilang kaisipan. Minsan ay tinanong na din niya patungkol dito ang dakilang general. Sa mga oras na yun ay kanyang natanong kung bakit binigyan niya ng edukasyon at kasanayang pandigma ang mga pangkaraniwan na tao at hindi ba siya natatakot na baka sila ay maghimagsik. Alam raw ba niya kung gaano kalaking responsibilidad ang posibleng mangyari nito sa hinaharap. Ngunit tinawanan lang siya ng dakilang general sa kanyang mga katanungan dahil ang posibleng paghihimagsik ng mga pangkaraniwan na tao ay hinding-hindi mangyayari. Matapos magpaliwanag si Rizal ay nagulat si Gerard na kung bakit hindi nabahala si Jinchen na baka maghimagsik ang mga pangkaraniwan na tao. Sinabi din ni Rizal kay Gerard na nabanggit raw sa kanya noong nakaraan ng dakilang general na kung hindi raw nila alam kung paano humawak ng espada ay paano naman sila mananalo at kung hindi raw nila alam kung paano poprotektahan ang sarili ay bakit kinakailangan pa nilang manalo. Kahit sila man ay magtagumpay ay matatawag pa rin na hindi sila nagtagumpay, kaya't dapat na malaman ito ng isang tao. Idinagdag din ni Rizal kay Gerard na ang kanyang sagot lang raw para dito ay dapat na maging matalino ang mga tao upang hindi magkamali ang namumuno. Sa sinabi ni Rizal ay nagalit si Gerard dahil ano raw bang katangahan ang kanyang pinagsasabi. Ayon naman ni Rizal na sa nakita niya ngayon sa kanyang pinaglilingkuran na Panginoon ay ganito ang kanyang pananaw at kung paano siya mamumuno. Ang isang namumuno na mayroong ganoon na antas ay malaki ang responsibilidad at tungkulin. Sa huli ang paggawa ng mga tao na mga mangmang ay nagdudulot lang ito ng kapahamakan sa buong bansa, kaya ito ang dahilan kung bakit gusto ng kanyang Panginoon na maging matalino at marunong humawak ng espada ang lahat niyang mga nasasakupan. Sa kabilang banda naman dito sa harapan ng bahay ay maririnig sa buong lugar ang malakas na ingay, ang ingay pala na maririnig ay ang iyak nitong batang babae. Kahit anong pagpapatahimik nitong tatlong mga babae na tagasilbi sa batang babae ay hindi pa rin ito tumigil sa pag-iyak. Habang abala ang tatlong mga taga-silbi sa pagpapatahimik sa bata ay sa kanila namang likod ay makikita si Jinchen na dumating upang tingnan ang batang babae, at nang napansin ng tatlong babae na taga-silbi na bumisita sa kanila ang ating bida ay agad silang nagbigay ng paggalang. Ang batang babae nang kanyang nakita ang mukha ni Jinchen ay agad itong tumahimik.
Pero ang mas ikinagulat ni Jinchen dahil itinaas ng batang babae ang kanyang isang kamay halatang gusto niyang magpakarga kay Jinchen. Makikita itong batang babae na masyadong natuwa at kanyang pinipilit ang kanyang sarili na lumapit kay Jinchen. Si Jinchen na pinapanood ang batang babae ay hindi siya nakapagsalita na hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang gawin. Sa kabila ng malalim na iniisip ni Jinchen ay mayroon siyang naramdaman sa kanyang balikat na mayroong isang kamay ang humawak sa kanya. Ito pala ay ang kaluluwa ng kanyang dating emperor at kanyang pinagalitan si Jinchen. Dapat kanya raw yakapin ang bata, huwag siyang maging manhid. Siya raw na si Yulji ay babantayan ang lahat ng mga kilos ni Jinchen. Dahil dito ay dahan-dahan na inilapit ni Jinchen ang kanyang dalawang kamay upang kanyang kargahin ang batang babae, at nang nasa kamay na ni Jinchen ang batang babae ay mas lalong natuwa ang sanggol na babae at tumawa ito ng walang tigil. Si Jinchen na yakap-yakap ang sanggol na batang babae ay natulala na lang itong si Jinchen na hindi niya maipaliwanag kung ano ba itong kanyang nararamdaman. Sinabi pa ng dating emperor kay Jinchen na hindi ba't ang munting hininga niya ngayon ay parang sobrang bigat. Ang kanyang paghawak sa nilalang na may buhay sa sarili niyang bisig ay isang pasanin na kasing bigat ng lahat. Matapos banggitin ng dating emperor ang salitang yun ay tiningnan lang ni Jinchen ang kanyang imahe. Ipinayo pa ng dating emperor kay Jinchen na magagawa raw niyang tiisin at mapagtagumpayan ang bigat na kanyang nararamdaman ngayon, kaya huwag matakot ang kanyang nakababatang kapatid, dahil karapat-dapat ang kanyang kapatid sa mas higit pa sa mataas na pwesto. Si Jinchen na nakikinig sa payo ng kanyang dating emperor ay mayroon sana itong gustong sabihin, ngunit hindi na lang niya ipinagpatuloy dahil nakita niya ang imahe ng dating emperor na ito ay dahan-dahan na naglalaho. Habang dahan-dahan na naglalaho ang imahe ng dating emperor ay muling natuon ang pansin ni Jinchen sa sanggol na batang babae, dahil nakita niya sa mukha ng sanggol na tila ba tinawag ng sanggol ang pansin ng ating bida at gusto itong makipaglaro sa kanya. Pero makikita lang itong si Jinchen na nananatili pa rin na tahimik habang itong batang sanggol ay sobrang saya sa bisig ni Jinchen. Matapos kargahin ni Jinchen at matingnan ang kalagayan ng batang sanggol ay lumabas na siya sa silid para kanya na namang suriin ang ibang bahagi sa kanilang teritoryo. Dito ay tahimik na naglakad si Jinchen sa buong paligid, at sa kabila ng kanyang paglalakad ay bahagya siyang napatigil dahil mayroon siyang napansin sa kanyang unahan. Dahil pala nakita niya si Buro at Sarah na masaya na nagkwentuhan sa isang malaking bato, at kitang-kita sa mukha ni Buro na hindi maipaliwanag ang kanyang saya kapag kausap niya si Sarah. At muli na namang lumingon si Jinchen sa kabilang banda sa unahan, at nakita niya doon si Uro na masaya niyang dinalhan ng maraming prutas si Heidia habang nakikipag-usap ang elf sa mga ibon sa paligid. At nang inabot na ni Uro ang mansanas kay Heidia ay ngumiti ang elf kay Uro halatang kanyang nagustuhan ang ibinigay na regalo sa kanya ni Uro. Si Jinchen na pinapanood ang kanyang dalawang tanga na mga general ay masyado siyang natuwa dahil nagustuhan ng kanyang mga sundalo ang bago nilang tahanan ngayon. Sabay muli na namang naglakad si Jinchen upang puntahan ang ibang parte sa kanilang teritoryo, at sa kabila ng kanyang paglalakad ay nakasalubong niya si Gerard. Kaya agad itong tinanong ni Jinchen na kung nakapagdesisyon na raw ba siya na maging kabilang sa kanyang mga sundalo. Sa tanong ni Jinchen ay agad na nagbigay ng paggalang si Gerard at halata sa kilos nito na kanya nang tinanggap ang alok ni Jinchen na maging kanyang sundalo, kanya raw napagdesisyonan na mananatili na siya dito. Sa ibinigay na sagot ni Gerard ay natuwa sa kanya si Jinchen, maganda raw ang kanyang ibinigay na sagot. Agad lang naman na yumuko si Gerard sa harapan ni Jinchen kahit nag-alinlangan siya na yumuko sa harapan ng ating bida dahil bago pa lang sila nagkakilala ay kanya pa rin itong ginawa dahil simula ngayon ay kabilang na siya sa maliit na bansang ito. Sinaad pa ni Gerard kay Jinchen na nabanggit raw niya sa kanya noong nakaraan na maari siyang manatili dito o umalis, pero kung umalis raw ba siya noong nakaraan ay balak raw ba niya na makaalis siya ng mapayapa. Sa tanong ni Gerard ay tumugon si Jinchen na hindi raw niya siya hahayaan na makaalis sa kanilang teritoryo ng mapayapa. Sa ibinigay na sagot ni Jinchen ay lumabas na lang ang pawis sa mukha ni Gerard na masyadong nagulat at kanyang tinanong ang ating bida na kung binabalak raw ba talaga niya noong nakaraan na patayin siya. Napinasangayunan naman ito ni Jinchen na kapag nakapagdesisyon si Gerard na umalis ay agad niya siyang papatayin. Sa isip-isip naman itong si Gerard na nagtanong lang raw siya sa ating bida na kung sakali siyang umalis, pero mahinahon lang niyang sinabi na agad siyang papatayin kapag umalis, sabay sinigawan ni Gerard si Jinchen na kung ganoon raw ay bakit hindi na lang niya sinabi mula pa sa simula na dapat pumili siya sa kamatayan o maglingkod, at sa halip ay nagsinungaling pa siya sa kanya.
Paliwanag naman ni Jinchen na kaya lang raw niya yun ginawa dahil para sa kanya ay walang silbi ang duwag na takot mamatay. Si Gerard na hindi maalis ang kanyang tingin kay Jinchen ay nasabi niya sa kanyang sarili na ang tao raw na ito ay parang tinitingnan nito ang pagiging tamang direksyon maging ang mismong puso, kahit ang mga ordinaryong tao na mga magsasaka ay hinihingi din niya ang katapatan, ngayon ay kanya nang naiintindihan kung bakit niya ginawa itong lahat. Kung ang lahat ay nakikipag-ugnayan sa kanya ng ganito, ano raw ba kaya ang landas na maabot nito sa dulo? Sabay tinanong ni Gerard si Jinchen na kung ano raw ba ang kanyang binabalak bakit gusto niya siyang gamitin, sagot naman ni Jinchen na hindi raw niya siya gagamitin para maghukay ng libingan ng iba. Sa ibinigay na sagot ni Jinchen ay napangiti na lang itong si Gerard, sabay lumuhad siya sa harapan ng ating bida. At kanyang sinabi na inaakala raw talaga niya na isa siyang malayang kabalyero dito sa buong kontinente, at sa ngayon ay sumusumpa siya sa kalangitan na mula sa sandaling ito ay magiging talam siya at kikilos na naayon sa kalooban ng kanyang Panginoon. Sa panunumpa ni Gerard sa harapan ni Jinchen ay malugod naman itong tinanggap ni Jinchen, tatanggapin raw niya ang paninindigan ni Gerard. At kung sakali na siya ay maglakad sa maling landas ay sa pamamagitan ng paninindigan ni Gerard ay maaari niya siyang hilahin papunta sa ibaba. Matapos banggitin ni Jinchen ang salitang yun ay tumayo na si Gerard. Ngunit muli na naman itong nagbigay ng paggalang sa kanyang bagong Panginoon. Matapos silang dalawa na mag-usap ay tumalikod na si Gerard para pumunta sa lugar kung saan siya itinalaga ni Jinchen. Habang naglalakad si Gerard ay hindi niya mapigilan ng umiti, at kasabay nito ay bigla na lang siyang huminto sa kanyang paglalakad dahil nakita niya ang mga imahe ng mga kabalyero na dumaan sa kanyang harapan, at nakita din niya ang kanyang sarili na nakasakay sa isang kabayo at isa ng kabilang sa hukbo ng Gory. Siya ay nakasuot na ng manipis na bakal na baluti na sinusuot ng kanyang Panginoon at ng mga matataas na antas na mga kabalyero. Dahil dito ay napangiti na lang itong si Gerard dahil hindi na siya makapaghintay na kanyang masuot ang kanyang baluti na katulad sa mga kabalyero na nandito. At kanyang iniisip kung ano ang kanyang landas kapag kasama na siya nitong mga kabalyero na nakikipaglaban sa kanilang mga kalaban. Samantalang itong si Jinchen sa likod ay tahimik lang niya na pinapanood si Gerard na naglakad papaalis para tumungo sa kanyang lugar. At iniisip ni Jinchen ang nabanggit sa kanya ni Gerard na ang mga dungeon, at kung magkaganoon ay hindi na sila mag-alala patungkol sa pera na kanilang kikitain. Makalipas ang maraming buwan o araw ay makikita dito ang mga mamamayan sa teritoryo na masaya na ginagampanan ang araw-araw nilang gawain. Habang itong isang sundalo ay kinakarga ang kanyang anak ay tinawag naman siya ng kanyang asawa dahil handa na raw ang kanilang pagkain. Ngunit nagulat ang lalaki dahil mayroon siyang nakita sa kanyang harapan, ito pala ay si Jinchen na pinapanood ang sanggol ng kanyang sundalo. Sinabi pa ni Jinchen sa kanyang sundalo na ang kanya raw anak ay isang mabait na bata, sagot naman ng lalaki kay Jinchen na nagpapasalamat raw siya nang dahil sa kanyang Panginoon ay nakabuo siya ng kanyang sariling pamilya. Tunay na masaya siya sa mga nagdaang mga araw. Sa kabila ng pagpapasalamat ng sundalo kay Jinchen ay mayroon siyang napansin sa buo niyang paligid, dahil nakita niya ang mga mamamayan dito na kanilang tinawag si Jinchen na ang kanilang dakilang layon, maging ang mga matatanda at kababaihan ay kanilang sinisigaw ang dakilang layon, at ang halos buong mga mamamayan ay wala nang ibang binanggit kung hindi ang kanilang dakilang layon. Matapos masuri ni Jinchen ang buong kabahayan at ang mga mamamayan dito ay naglakad na nga si Jinchen papaalis, at nang tuluyan ang lumubog ang araw ay tumingala si Jinchen sa kalangitan at kanyang pinapanood ang liwanag ng buwan, at malalim ang kanyang iniisip patungkol sa mga ipinayo sa kanya. Kanyang naalala noong pinaalam sa kanya ni Rizal na ang lugar daw kung nasaan sila ngayon ay ang kontinente ng Hyen at mukhang nalampasan raw ng kanyang Panginoon ang pader ng dimensyon. Mayroon muna tayong kakaunting paalala simula ngayon ay tatawagin na natin tong kanan na kamay ni Jinchen na si Yenhui. Nalilito kasi tayo sa pangalan nito nung nakaraan dahil hindi isinama sa English website nitong manhwa ang introduction kung saan doon ipinakilala ang lahat ng mga tauhan ng kwento. Naalala din ni Jinchen ang sinabi sa kanya noong nakaraan ni Yenhui na hindi raw nila alam kung nasaan na lugar ito kung ito pa ba ang mundo na dati nilang tinitirhan, sa ganitong oras. Ang pagkakaroon ng layunin ng mga sundalo at ng mga tao ang magsisilbing lakas na magtutulak sa kanila. At dapat na mag-isip na siya ng kanyang sariling desisyon para dito. Sa mga naalala ni Jinchen sa mga ipinayo sa kanya ni Yenhui ay mayroon siyang naisip na magandang plano kung ano ang mas nakakabuti sa kanilang bansa na itatayo.
Makalipas ang kinabukasan maririnig sa buong gusali ang malakas na sigaw ng isang sundalo na kanyang pinaalam sa lahat na ang dakilang layon o dakilang general ay nanguna sa pagpupulong. Itong si Yenhui ay nagtataka din dahil ang nagaganap raw ngayon ay hindi ang pagpupulong patungkol sa estratehiya kaya nagtataka siya bakit sila pinatawag dito. Sa ilang saglit ay pumasok na nga si Jinchen sa kanilang opisina kung saan gaganapin ang kanilang pagpupulong. Dito ay seryoso na nga na naglakad si Jinchen sa harapan ng kanyang mga matataas na mga opisyal na mga sundalo, at makikita sa kanyang gilid si Commander Daimadeok at si Yenhui na kanilang binabati si Jinchen sa kanyang pagdating. At nagtanong si Yenhui sa ating bida na kung bakit nakasuot raw ng armor ang kanilang dakilang general. Ngunit sa kabila ng katanungan ni Yenhui ay tinawag lang ni Jinchen silang dalawa ni Commander Daimadeok na mayroong seryosong tono. Sa biglaan na pagtawag ni Jinchen sa kanilang mga pangalan ay nagtataka ang dalawa kung ano ba ang sasabihin sa kanila ni Jinchen. Inutos pa ni Jinchen sa dalawa na ipatawag ang lahat ng mga opisyal mula sa division rank pataas maging sila Rizal at si Gerard, dapat bilisan nilang dalawa ang pagpapatawag sa kanila. Sa ibinigay na utos ni Jinchen ay napanganga na lang itong si Yenhui at si Commander Daimadeok dahil hindi nila alam kung ano ba ang layunin ng kanilang dakilang general bakit gusto niyang ipatawag ang mga matataas na opisyal sa kanilang buong hukbo. Makalipas ang ilang mga sandali ay makikita itong si Rizal at Gerard na mabilis na tumakbo ng kanilang nabalitaan na ipinatawag sila ni Jinchen. Tanong pa ni Gerard kay Rizal na nagtataka na bakit maging silang dalawa ay pinatawag. Sagot naman ni Rizal na wala din siyang alam kung bakit sila bigla na lang ipinatawag. Sa ngayon ang mas mabuti raw nilang gawin ay magmadali para kanilang malaman kung ano talaga ang dahilan. At nang nakita na ng dalawa ang loob kung nasaan si Jinchen ay bahagya silang dalawa na napatigil sa kanilang pagtakbo. Dahil nakita nila sa loob na nakalinya ang mga matataas na opisyal ng mga sundalo at sa gitna nito ay nakaupo si Jinchen na hinihintay ang pagdating ng lahat niyang mga matataas na opisyal. Kaya napapatanong na lang si Rizal at si Gerard na kung ano raw ang nangyari dito.